Ano ba naman yan? Bulag ka ba? Sorry po, ma'am. O, tay, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Iwan po muna kita, tay, ha? Mag-a-apply lang po ako ng trabaho. Sige na, anak. Lumakad ka na. Kaya ko na ito. Sige, tay, mauna na po ako. Lah, saan kaya tong kumpanya na to? Mukhang naliligaw na ata ako. Miss, alam niyo po ba kung saan tong kumpanya na to? Ate, doon po. Okay po, maraming salamat po. Bian, ang tagal naman ng jeep. Next applicant, please. Hello po. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Please be seated. Pwede bang patingin ng resume mo? So you are Miss Kylie. Yes po, ma'am. Payunti lang akong katanungan para sa'yo. First is, why should we hire you? You should hire me because I really need this work. Because my father is sick. Okay, Miss Kyle. Tatawagan ka na lang namin kung kailan ka magsisimula. Sige po, ma'am. Thank you po. Next applicant, please. Ano po, tay? Kumusta po kayo? Ayos lang ako, anak. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Ikaw, anak. Kumusta yung pag-a-apply? Ayos lang din naman po. Tatawagan na lang po nila ako kung kailan po pasok ko. Aba, sakto, anak. Kasi may tumawag kanina sa telepono. Miss Rose yung pangalan. Magsisimula ka na daw bukas. Mabuti naman po para makatulong na po ako sa inyo. Pagbutihin mo ang trabaho, anak. Salamat po, itay. Pagbubutihan ko po para sa inyo. Mars, tingnan mo yung bagong pasok ko. Ang dugyot tingnan. Kaya nga, akala mo naman basurera. Shh, huwag kang maingay, dadaan siya. Baka marinig ka. Ano ba naman yan? Bulag ka ba? Sorry po, ma'am. Ang dugyot mo na nga, ganyan pagkilos mo. Napakalamian naman. Paano ka ba nakapasok dito? Babaita ka. Pasensya na po talaga. Tika, anong amoy yun? Amoy imbornal. Amoy putok. Hoy, babaita. Mag-ayos ka naman sa sarili mo. Ang baho-baho mo, naliligo ka ba? Sorry po, ma'am. Pasensya na po talaga. Ma'am, ito na po yung gamit niyo. Pero gusto ko pong malaman niyo na kahit bansot ako sa paningin niyo, maayos akong pinalaki ng aking itay. At tinuruan niya ako kung paano maging mabuting tao. Miss Love, Miss Ann, ano ba ito ang nabalitaan ko? Binubuli niyo daw si Miss Kylie. Hindi naman po pambubuli yung nagsasabi ng totoo. At di ba po, mabuti yung nagpapakatotoo. Miss Ann, mali yung pangangatwiran mo. At Miss Love, oo, tama at mabuti ang magpakatotoo. Pero sobrang sama ang ginawa ninyo. Kasi ma'am, kasalanan naman din po niya. Miss Ann, bago pa lang siya. Dapat intindihin natin yun. Bakit po namin siya intindihin? May sakit po ba siya? Wala siyang sakit, pero ang kanyang ama mayroon. Siya ang nagtatrabaho dito para maipagamot ang tatay niya. Ay, hala, ganun po ba ma'am? Oo, kaya hindi niya naalagaan ang kanyang sarili. Dahil wala na siyang oras para dito. 24/7, puro racket at trabaho ang ginagawa niya. Kumita lang ng pera. Hala, hindi po namin alam. Sana po mapatawad niya kami. Oo, hindi ninyo alam, kaya wag agad manghusga. Mabuti pa, humingi kayo sa kanya ng tawad. At kayong dalawa, suspended ng 3 linggo. Dahil sa ginagawa nyo. Itong pangyayari na to, dapat magiging aral sa inyo. Na dapat hindi agad tayo manghusga ng kapwa. Dahil hindi natin alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Sige na, lumakad na kayo para makahingi kayo ng tawad. Miss Kylie, pasensya na sa inasa namin sa'yo kanina. Oo nga, Miss Kylie. Sorry. Hindi kasi namin alam yung pinagdadaanan mo. Kaya hinusgahan ka namin agad. At isang malaking pagkakamali yun. Pinapatawad ko na kayo. Pero kailangan niyo ng suspension para matutunan ang inyong mga pagkakamali. Tinatanggap namin yun. Patawad. Kaya huwag niyo nang uulitin yun. Huwag manghusga, bagkus umunawa at intindihin ng iba. O siya, mauna na ako sa inyo.
kasi hinihintay na ako ng itay ko sa ospital.